Lord, susunod po ako sa utos mo. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip, nang maunawaan at may sa buhay namin ng iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Matthew chapter 21, verses 28 to 32, and I will read it for you. What do you think? A man had 2 sons. He went to the first and said, "Son, go and work in the vineyard today." He answered, "I will not." But later he changed his mind and went. The father went to the second and said the same. And he answered, "I go, sir." But he did not go. Which of the 2 did the will of his father? They said, "The first." Jesus said to them, "Truly I tell you, the tax collectors and the prostitutes are going into the kingdom of God ahead of you. For John came to you in the way of righteousness, and you did not believe him. But the tax collectors and the prostitutes believed him. And even after you saw it, you did not change your minds and believe him." Marami po ang utos na tinatanggap natin araw-araw. Marami ang mga tinig at boses tayong naririnig sa ating mundo. Napakaingay. Marami ang nagtuturo, marami ang nagsasabing gawin mo ito dapat ang bilhin mo, ito dapat ang paniwalaan mo, dito ka pumunta at marami pang iba. Sa ating pong ebanghelyo, napakinggan po natin ang ibinigay na halimbawa ni Jesus. Meron daw isang ama na may 2 anak. Pareho niyang inutusan ang mga ito. Ang una ang sabi, hindi pupunta, pero kinalaunan nagbago ang isip at nagtungo. Ang pangalawang anak naman ang sabi, pupunta po ako, pero hindi naman pumunta. Mga kapatid, may panahon pa ba tayo upang manahimik at makinig kung ano ang nais ng Diyos sa ating buhay? Kung ano ang Kanyang pinapagawa sa atin? Tayong lahat ay bininyagan. Tayong lahat na disipulo ng Diyos ay tinatawag niya. Pero nagkakatalo-talo sa ating pagtugon at sa kung anong laman ng ating puso. Maaring sabihin natin, "Opo Lord, sa'yo lamang ako." Pero taliwas ang ating ginagawa sa buhay. Hindi nakikita ang ating yes. Meron naman sa atin na alam sa sarili na sila'y mahina, makasalanan, palaging nadarapa, pero nagsusumikap na isabuhay ang kanilang pagkakristyano. Nahihirapan sila, oo, pero sa puso nila, ginagawa nila kung ano ang nais ng Panginoon na ipagawa sa kanila. Ngayong araw na ito, pakinggan natin ang tinig ng Diyos. Tingnan natin, ano ang nais ipagawa sa akin ng Diyos? May oras pa ba ako para pakinggan at sundan ang Kanyang utos sa aking buhay? Nawa, ang Panginoon na mismo ang kumausap sa ating mga puso upang ang biyaya na kailangan natin ay makamtan natin ng buong puso at buong buhay nating maialay ang ating yes, ang ating pagtugon sa Kanya. Nanalangin tayo. Panginoong Jesus, palagi niyo pong tulungan ang aming mga puso na tumalima sa inyong panawagan ng pagbabago. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Huwag po ninyong kalimutang i-like ang video ito. Mag-comment po kayo and share it with your family and friends. Ang Panalangin Bago Matulog ay may sariling Facebook page na po. Huwag niyo pong kakalimutang mag-like at mag-follow dito, and do not forget to subscribe to our YouTube channel. I-click niyo lamang po ang link na nasa comment section ng video ito, o kaya naman po just search Father Fiel Pareha. At kung nais niyo pong maging updated sa ating pagpapahayag, you can join our broadcast channel dito po sa ating Facebook page. God bless you po.